Okay, eto, sa lahat ng mga DDS na laging sinisisi ang Administrasyon Marcos tuwing may baha, may bagyo, dahil daw doon sa sinabi ng Pangulo na 5,500 flood control, mga kababayan, panglaban sa baha. Ngayon, ito mga DDS, eto mga kababayan, tanong lang natin dito sa idol nyo, etong 15,495 na flood control niya mula 2016 hanggang 2022. Tanong lang natin, anong nangyari dyan? Kung sinisisi nyo lang mga kababayan, itong 5,500 flood control ng Administrasyon Marcos, saan ito napunta? Itong 15,595 na flood control ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Bakit baha pa rin dito sa buong Pilipinas? Kasi yan, lagi ang sinasabi nyo sa ating Pangulo, Sinasabi nyo lagi na asa na daw yung 5,500 flood control. Asa naman yung 15,000 na flood control ng panahon ni dating Pangulong Duterte? Ibig sabihin, nung bumaba sa pwesto, naanod na rin, nadala na rin ng baha. Kasi ito yon, ibinida niya ito noong 2021. 2021, completed 11,340. Completed noong 2021. Tapos, mga kababayan, ongoing, 4,155. Yan yung ongoing na matatapos daw sa kanyang termino. Ibig sabihin, mga kababayan, total lahat 15,495 na flood control. Mga kababayan, 'di ba? Ang masaklap dito, bakit kay BBM lahat ang buntong at sisi? Kita naman natin kung sino ang pinakamaraming pinagawa na flood control, mga kababayan. Asa na lahat 'yon? Asa na lahat 'yan? Ito pakinggan natin. Ano bang nagawa ng administrasyon natin? Binida pa Ano daw ang nagawa ng administrasyon natin? Mga DDS, binida pa. Pakinggan nyo. Ano bang nagawa ng administrasyon natin? Ano bang nagawa ng DPWH para sa bayan? Ano daw ang nagawa ng DPWH sa bayan? Lalo na dito sa flood control. Makinig, mga DDS, makinig tayo. Ulitin natin. Ano bang nagawa ng administrasyon natin? Ano bang nagawa ng DPWH para sa bayan? Maraming salamat po, Mr. President. So, para i-summarize ko lang in numbers kung ano po na-accomplish o natapos po natin sa inyong administrasyon. Sa flood control, 11,340 completed with 4,155 ongoing and to be finished in your term. Maliwanag naman yung sinabi ni Secretary. Sino Secretary niya dyan? Ang senador ngayon na si Villar. Maliwanag po. Etong completed nung 2021, 11,300. Etong ongoing na 4,155, mga kababayan. Kaya total lahat yan nung bumaba si dating Pangulong Duterte. Kasi matatapos sa termino niya Diba? Matatapos sa termino niya, mga kababayan. Ilan? 15,000. Iyan ang flood control bago bumaba si dating Pangulong Duterte. Triple po sa flood control na ibinabato ninyo sa Administrasyon Marcos na 5,500. Asa na yan? Ibig sabihin, nung nawala siya, naanod na rin yan? Saan ba mga yan? Saan ba makikita yung mga yan? Imposible naman. Sa mga bahain, sa mga lugar ngayon, walang flood control dyan. O mga ghost talaga yung iba dyan.
Oh, ngayon, mga DDS, paano ba yan? Ibig sabihin yan, asa na mga yan ang tanong dyan? Kasi kumpirmado ho pinagyabang pa nga ni Digong Oh, sinabi ba ng sekretary ng DPWS na si Villar? O ngayon, dito tayo. Ito rin. Ito ha. Oh. Ito. Ito yung 2018. Ano to? 132. 133 billion flood control scam. Mga kababayan, etong inilabas ni Andaya, mga kababayan. O ano pa, meron pa ako na na 332 flood control scam. Ang masaklap, kaharap katabi niya ho dyan si Marcoleta. Ang tanong, bakit nung panahon na yan, mga kababayan, hindi man lang natin narinig na nagsalita itong si Marcoleta? Hindi man lang natin narinig na inimbestigahan niya ito. Dahil ba si Duterte ang presidente, ganon? Ngayon, nag-iingay. Nag-iingay. Pero nung panahon na yan, na inilabas ni Andaya, hindi man lang niya sinuportahan. Ito, pakinggan nyo ha. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Kapag Kalukuhan no? Kung noon pa, pinaimbestigahan mo na yan nung sinabi ni Andaya, hindi sana, hindi na lumala ngayon, mga kababayan. Kung sinuportahan nila at tinuloy ang investigasyon, harap-harapan, katabi niya si Andaya, wala man lang na nangyari, namatay na lang yung tao. Mga kababayan, wala man lang nangyari, hindi man lang naimbestigahan. Ngayon na inimbestigahan ng Pangulo, galit na galit ha? Pero nung panahon na yan, hindi man lang natin narinig na nagalit yan. Now, for 2018, City Leoncio Construction Trading bagged at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leoncio projects also yielded an interesting result. We found out that City Leoncio's major partner for its Bicol project is Arimar Construction. In fact, almost one-third of City Leoncio's total projects in Catanduanes and Sorsogon, 550 million out of the 1.5 billion, found their way to Arimar Construction. Now, who then owns Arimar Construction? Its biggest stockholder is Jose Edwin Hamor, the incumbent mayor of Casiguran Town. Other incorporators are Maria Mines Hamor, Martin Aber Sikat, Maria Carisma Sikat, Romeo Sikat Jr., and Edmond Bautista. Now, who is Romeo Sikat Jr.? Romeo Sikat Jr., also known as Jojo, is the husband of Charlotte Justin Jokno Sikat. Oh, yan. O bakit hindi nila inimbestigahan yan? Nung panahon nila. 'Di ba?